Ayan. Good morning po. Ayan. Isa mapagpalang umaga po sa bawat isa po sa atin at muli ay tayo makakapakinig ng kanyang banal na mensahe. At maraming salamat po sa mga nag-special number. So, every beat of my heart is calling out your name. Ano po? So, isa napaganda at tamang-tama sa tema ng February po natin. Ano po? It's all about Love Month. At ang topic po natin for this month is all about true love in a broken world. So, sabi nga natin, hindi naman sinasabi nga pangit yung mundo. Maganda ang mundo, it is beautiful, yet it is broken. Bakit? Kasi nga, dahil doon sa mga nakatira sa mundo. No, hindi yung mundo itself yung broken, kundi yung kung ano yung nasa mundo. Sila yung sumisira doon sa mundo. 'Di ba? Nung unang natanaw ng Panginoon na napakaganda ang mundo kaya kinreate ang tao, tapos nakita ng Panginoon ang plano na napakaganda ang relasyon ng tao at ang Diyos, pero nagkaroon ng pagkasira sa isang relasyon na yon. Doon nakakilala ng tama at mali ang tao at siyang nagpahirap sa pamumuhay ng tao. Kaya nga ang parusa kay Eva ay maghihirap ka sa iyong panganganak at pati sa lalaki, at sa lalaki naman ay sa iyong pagbubungkal ng lupa kay maghihirap. No? So ibig sabihin sa pagtatrabaho kay maghihirap. No po? Kaya talaga sabi nga natin, pahirap na pahirap yung sitwasyon natin sa mundong ito. Ano po, hindi na padali ng padali yung bagay na yon. Although sa technology natin nagiging madali ang lahat ng mga bagay, communications and other matters, but sabi nga natin, sa mga bagay na pinagdaraanan natin, pahirap pa rin ng pahirap. Kaya po, this morning, true love in a broken world, at ang pinatopic natin is loving in difficult circumstances. Sabi nga natin, talagang mahirap na, yung panahon natin ngayon. Kaya sabi nga, minsan tayo, ang tao, dahil sa sobrang hirap, mas iniisip na natin, hindi yung kung ano yung makakabuti, kundi kung ano yung magigain ko, kung ano yung para sa akin. Sometimes, living in this world, sabi nga natin, living in this cruel world, ang sinisik mo na kung ano yung sa akin, what's mine. No? Ano yung kabig ko dyan. No? Hindi na yung kung ano yung maitutulong ko. Kaya po this morning, may paalala po sa atin, ng banal na kasulatan. Sige po. Sabi diyan, Romans chapter 12, verse 17 to 19. Kung may mga Bible po kayo, samahan niyo ako. At yan naman po sa screen, nakalagay naman po. Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal sa harap ng lahat ng mga tao. Hanggat maaari, gawin ninyo ang inyong makakaya upang mamuhay kayo ng mapayapa kasama ng sinuman. Verse 19, mga minamahal, huwag kayong maghihiganti, ipaubayan ninyo iyon sa galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. O, di ba? So, kaya po yan, sabi dito, pinakamahirap na sitwasyon sa tao yung kapag ka naargabyado ka. Tama? At pinakamahirap mahalin yung isang taong hindi naman ka mahal-mahal. Sabi po dito, dalawang bagay yung gusto kong share sa bawat isa po sa atin. Number one, sabi ito, love through service. Sabi nito, even in tough circumstances, loving through service, whether it's a kind word, an act of kindness, or meeting a practical need, can break down barriers and extend Christ's love. Ano po? Sabi nga natin, kapag ka naghihirap na ang sitwasyon, dapat mas maraming taong nagpapakita ng pagmamahal ng Panginoon. Ano po?
hindi tayo yung kasama doon sa mga taong manlalamang o kaya naman sa mga taong inililigtas yung ating sarili. Hindi na tayo mga bata pa na kapag ka marami, nagbibigay. Kapag ka konti na lang, hindi na magbibigay. So, na-experience ko to minsan kapag ka hindi naman ako totoong nangihingi. Yung sinusubukan mo lang yung bata kapag ka bibigyan ka o hindi. Kapag pa marami, magbibigay sila, no? Sa mga bata. Pagka hiningi mo, marami. Pero kapag kakonti na lang yun, minsan may mga bata, hindi ko naman nilalahat, may mga bata na kapag yung parang ang laging sinasabi, konti na lang to eh. Di ba? Akin na lang to eh. Na po. Sabi nga natin sa buhay pananampalataya, hindi porket nagbibigay ka, ikaw yung nawawalan. Ano po? Sabi nga, the more you give, the more you receive. At isa sa bagay na yon na ipapakita natin yung pagmamahal ng ating Panginoon. Sabi nga in verse 13, di ba? Tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatid at patuloyin ninyo ang mga taga-ibang lugar. Oy, di ba? Napakaganda itong bagay na ito. Patuloyin nyo ang mga taga-ibang lugar. Ibig sabihin, hindi naman ito yung magpapa-scam kayo na magpapa-scam. Pero sabi nga dito, sa sobrang hirap na ng sitwasyon natin, yung extending yung ating hand sa ibang mga taong nangangailangan, medyo mahirap ng gawin sa panahon natin ngayon, no? Lalo na, mahal na bigas. 'Di ba? Mahal na lahat ng bilihin, no? Pero sabi sa atin, paano mo maipapakilala yung Panginoon sa buhay mo? Sa pagtutulay ng pagmamahal mo, ng pagmamahal ng Panginoon, doon sa ibang mga tao na nakapaligid sa iyo. Kailangan maging channel of blessing ka sa mga taong nakapaligid sa iyo. Ang hirap naman kasi, ito yung lagi kong pinapaalala sa bawat isa, ang hirap naman kasi na ipangalandakan mo sa mga taong nakapaligid sa iyo, o ang hirap naman kapag sinasabi mong bless ka ba o pinagpapala ka ba ng Panginoon? Sino po dito pinagpapala ng Panginoon? Lahat tayo? O anong tawag nun? Iparamdam nyo sa mga taong nakapaligid sa inyo. Hindi yung minsan kapag sinabi, bless ka ba? Opo, pastor, sobra-sobra. Patikim naman ang blessing mo. Ay, sakto lang eh. Tama lang sa pangangailangan. Kala ko ba bless na bless? Di ba? Sabi ng Panginoon, di ba, in 2 Corinthians chapter 9, verse 8, magagawa ng Panginoon para saganahin kayo upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Kapag wala pala tayong desire na mag-share, wala ka ring sobra. No? Pero kung makikita natin minsan, di ba, kapag minsan yung pagbibigay na may konting aray, yun yung sacrifice minsan, yung tulong mula doon sa iyong puso, yung pagpaparamdam sa mahirap na sitwasyon, napakagandang makipagpakita yun. Kasi mas nakikita nila yung pananampalataya mo pagdating sa sitwasyon ng mga bagay na ganon. Ano po? Sabi nga po dito, sige po, in times of difficulty, think how you can serve others instead of focusing inwardly on your own struggles. Oo, lahat tayo may kanya-kanyang struggles. Lahat tayo may kanya-kanyang pangangailangan. Lahat tayo may mga halos kailangan pinaghahandaan. Yung future mo, future ng mahal mo, future sa family mo. Kung may mga anak, future para sa mga anak. Di ba? Kapag may apo na, future na sa mga apo. Di ba? Oo, may mga bagay tayo na mga bagay na ganon. Pero ang pinaka-challenge kasi sa atin, yung magbigay ka kahit na sa tingin mo, sakto lang. Di ba? Yan yung pinaka-challenge. Kasi ang dali lang magbigay, di ba? Kapag sobra-sobra. Halimbawa, ang kailangan mo na budget this day is sa isang araw po ba sino ditong pinaka
200 a day sa pagkain. Wala. Wala. Hindi na kasya. Oh, hindi daw. 1K a day. Oh. 300. Lower, higher. Tataas. Oh, wala tayo sa ano sa 7 baka 400. Hindi pa rin kaya. 500. Kaya na. Sakto. Pwede. Sa single, sakto. Kapag sa family, hindi pwede, hindi kasya. Sama bigas kasi doon eh. Bigas, tsaka ano. Hindi pa rin kaya. 500. Kasya na. Oh, kasya na. Oh. Sa 500, may manghingi sa'yo ng 100, payag ka. Okay lang. 250, hati kayo. Depende. Ako minsan dati ang pinakaugali ko, kapag may budget ako ganon. Pagka walang-wala na talaga ako, tapos may nanghingi sa akin, pinapakita ko yung pera ko. Ito yung pera ko ngayong araw na to. Hati na lang tayo para mayroon din ako. Alam kong hindi kasya to, ito rin naman, hindi rin naman kasya sa akin. Paras tayo maghirap Pero sabi nga natin, yan yung masayang pagbibigay. Sabi nga, yun yung sinasabi natin, meron dito ba? 1,000, ayos Kami nga, nagcha-challenge lang ng mga gano'n. No? So, di ba, sa atin, challenge mo yung sarili mo. Kaya ba? Kaya bang masaktan yung budget para sa ibang mga tao? Hindi naman sinasabing lagi Ang pagtulong ba sa kapwa, lagi? Palagi bang may kumakatok sa bahay nyo? Palagi ka bang mayroong kaibigan na nalalaman mong nangangailangan ng tulong? Di ba? Sometimes sa isang araw, wala talaga. Sa isang buwan, wala. O, di ba? Kasama na rin doon yung maganda ipag-pray mo sila. Lord, pagpalain mo para hindi na sila mangutang sa akin. O, di ba? O, di mas maganda. Pero sabi nga natin, kailangan iparamdam mo ito. Itong bagay na ito. Kasi ito yung gusto ng Panginoon na makita sa atin. Yung hindi tayo nagbibigay dahil kaya lang natin. Nagbibigay tayo kasi gusto natin makatulong. No? Madaling magbigay kapag kaya. Ano na yun Common na yun Basic na lang yun Lalo na pag December, di ba ang daling magbigay? Siyempre may bonus ka kapag wala kang bonus, hindi ba't ka magbibigay? Hindi na doble yung income mo. Mahirap, di ba? Ikay sinasabi natin. Ano pa? So, sana makita po natin, kaya. Pinapractice natin yung kaya nating magbigay. Yes, Lord, kaya kong maging channel of blessing. Hindi dahil kaya ko, kundi dahil gusto ko. At yun yung nakakapagpasaya sa'yo. At kung yun yung magiging way para makakilala yung taong yun, why not? Diba? Kumbaga parang hindi matutumbasan yon ng libo-libo yung paglapit ng kaluluwa sa Panginoon. Amen po doon? So, ayan po. Kaya po, sige po, next po tayo. Ito yung pinakapangalawa, alam naman na natin to, the sacrificial love. Ano po, love without expecting anything in return. Often loving in difficult circumstances means giving without any expectation of receiving. Hindi yung bibigyan mo, ay, may kaya tong taong to, nangangailangan lang ngayon. Bibigyan ko kasi balang araw, makakatulong sa akin to. When we love, this way, we mirror God's love, which is unconditional and sacrificial love. Sabi nga natin, walang in return. Sino dito yung sumasama ang loob kapag kayong taong tinulungan niya, chinismis siya? Sama-sama ng ugali nito. Tinulungan ko ito, binigyan ko ito ng bigas, tapos chinismis ako. Kapal na mukha, walang utang na loob. Ba't pinautang mo sila ng loob? Di ba? Nagkautang pa sila ng laman loob. So, ibig sabihin nito, minsan, di ba, may mga ganong ugali kasi ang tao. Pag tinulungan ka ng tao, expected mo, maging mabuti yung response nila sa'yo, ay binibigyan ko to, dapat susunod sa akin to, dapat makikinig to, dapat mabait sa akin to.
kapag ka hindi mabait sa'yo, walang utang na loob. Pagka ganon, binibilang mo yung tinutulong mo. Di ba sabi nga natin, kapag ka nagtumutulong ka, maglista ka ng mga tulong mo sa tubig o kaya sa hangin. Para walang traces. Sabi nga ang ginagawa ng kanan mo, dapat hindi malaman ng kaliwang kamay mo. O, di ba? Without expecting anything in return. Alam nyo, mayroong experiment na ganito Mayroong taong nanglilimos habang pangit yung kanyang mga damit. No? So, taong grasa siya, nangihingi siya, hindi siya mabigyan. Pero mayroong nakasuit, naka-Amerikana, then nangihingi siya ng $1 sa ibang bansa to. Mabilis siyang binibigyan. No, so parang do you have a change? Parang gano'n, kailangan ko lang. Pag disente pala yung tao, kayang kang bigyan, kayang ibalik sa'yo, bibigyan mo. Minsan nakabase doon sa status ng tao. Sabi nga natin na pagtulong sa kapwa, hindi tinitignan kung kaya niyang ibalik sa'yo. Mas masarap tumulong doon sa mga taong hindi kayang ibalik. Bakit? Kasi kapag nakatulong ka doon ng totoo sa mga taong hindi kayang ibalik, matututo silang magbigay din. Magbibigay sila kasi naranasan nila Merong mga experiment din na ganun. Yung isang pulube, binigyan siya ng pizza na 10 pizza. Yung isang lalaking nagugutom, binigyan niya. Kasi alam niya, naramdaman niya, nung time na nagugutom siya. Kaya alam niya yung pakiramdam ng gutom, tinulungan niya. O, diba? Mas nag-i-start ka pa ng channel ng blessing ng iba pang mga tao. Kapag hinahayaan mo na yung sarili mo maging daluyan ng pagpapala ng Panginoon nang walang hinihiling kapalit. Sabi nga dito in Luke chapter 31, basahin po natin. Sa halip, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti sa kanila. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasang Diyos sapagkat siya'y mabuti kahit sa masasama at sa mga hindi marunong magpasalamat. O kita mo nga, sabi nga ang Panginoon nagpapaulan. Di ba? Meron ba kayo nakita sa kapitbahay nyo hindi umuulan tapos sa inyo umuulan, ganon? Meron minsan, di ba, yung kabilang kanto umuulan, dito hindi. Naranasan ko na yun, sa kanto namin may ganon. No? Pero sabi nga natin, nagpapaulan sa lahat. So, ibig sabihin, sumisikat ang araw sa lahat ng tao. Lumulubog ang araw sa lahat. So, ibig sabihin, para sa lahat yung pagpapala ng Panginoon, maging mabuti at maging sama-sama. Kasi nga, ipinaparamdam at binibigyan ng chances ang lahat na makakilala sa Panginoon sa pamamagitan ng pagmamahal ng Panginoon. Well, wag po natin ipagmali itong bagay nito. Baka porket nakita nyo dito yung kapag kayo'y nangutang, wag pagbayarin yung mga nangungutang, ha? Baka mag-utangan na kayo. O sabi sa Luke chapter 6, verse 35, wag kang maniningil. Ay, sabi dito, di ba pwede pala Kaya pala, may mga nangungutang, hindi na nagbabayad. Siguro ito yung ginagamit na verse. Kapatid, masamang maningil. So, sabi dito, magpahiram kayo nang hindi umaasa ng anumang kabayaran. Di ba? Wag sa mga diyan, mag-ready po kayo diyan mamaya sa harapan sa likod bagal lalabas ha. Mangutang lang ako. Hindi. So sabi dito, hindi ito yun ha. Hindi ito yung sinasabi na dapat mangutang kayo. Anong sinasabi lamang dito mga kapatid? Maging mabuti ka sa mga tao. Pero wag mo silang pagsumakitan kapag ka sila'y hindi na nakakabayad. Sisingilin mo pa rin naman. No? Magbabayad pa rin, maniningil ka pa rin, pero wag mong pagsusumakitan yung iyong kapatid, lalo na't alam mong naghihirap na siya. Ano yon? Kasi meron ngayon, di ba, yung uso yung pagka nangutang ka, pag hindi ka nakabayad ngayon,
Ano ang gagawin? Papatungan. Di ba? Interest. Okay, kaya magkakilala lang kayo noon pero may interest. Di ba? Tapos kapag hindi nakabayad sa Facebook, ay yung iba kasi pinapakulong na, no? Pinakulong mo, paano makakabayad na? Hindi na nakapagtrabaho. Hindi ba? Hindi lalong di nakabayad. Talaga. Pero sabi nga natin, wag mong pagsumakitan. Iparamdam mo yung pagmamahal ng Panginoon sa Kanya. No? Yung pagdating sa bagay na yon, kailangan maiparamdam yung pagmamahal ng Panginoon sa lahat ng tao. Okay po? So, wag po natin ipagmali ito. Baka mamaya gamitin to ng mga nangungutang. Hindi po ito para sa mga nangungutang. Baka mamaya sabihin nyo, sabi ni pastor, wag kang maniningil. No, hindi yon. Ano pa? Sige po. Sunod po natin, sabi niya, challenge, sabi dito, for the congregation, sabi dito, sa bawat isa po sa atin. To love without string attached. Paano yon? Yung basta makatulong sa mga tao, focusing not on what they can get out of the relationship, but how they can be a blessing to others. Ano po ito? Kumbaga parang sa atin, ang pinaka-challenge sa bawat isa po sa atin, pwede natin i-challenge yung ating mga sarili. Ano po? Na maging blessing lang. Yung kumbaga parang ano yung magagawa ko para sa iyo. Hindi yung kung ano yung magagawa mo para sa akin. No? Kumbaga parang gusto kong makipagrelasyon sa iyo bilang kaibigan, gusto kong maging kaibigan ka kasi there's something that I want to give you. Ano yun? Yung love ng Panginoon. Meron kasi akong gustong ibigay sa iyo. Hindi dahil meron akong gustong makuha sa iyo. No? So minsan ito uso to sa mga magkakaibigan. Minsan kapag kakabataan mga ganito. May mga bagay na ako naranasan mga ganito, ano? Yung mga na-witness na yung kaibigan mo kasi nga nanlilibre sa kantin, mga ganon. Parang kapag ka nagugutom na, tawagin mo si ano. Yan, tropa na sila. Ganun. Pagkatapos ng recess, hindi na ulit. Diba? So, hindi na tayo mga batang mga ganon. Kaya sabi nga po sa atin, napaalala po sa atin ng banal na kasulatan, loving through hardship becomes a testimony of God's love for us and for the world. Ano po, in this cruel world, sabi nga natin, in this broken world, sabi nga natin, loving through hardship becomes a testimony of God's love. Kailangan kasi maging, ma-adapt natin kung paano magmahal yung Panginoon. To represent our God. Para makita nila, totoo yung Diyos na sinasamba mo. Hindi ito sabi-sabi lang. Hindi rin ito pang sarili lang. No? Hindi ka nananampalataya para sa sarili mo lang. No po? At sa bawat isa po sa atin, sana po maging makapangyarihang mensahe ang bagay na ito. Tayo po'y manalangin sa ating Panginoon. O aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, salamat po sa pagkakataon na ito na ibinigay niyo po sa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, magmahal hindi dahil magbigay, dahil hindi kaya namin, Panginoon, kundi, Panginoon, dahil gusto namin itong bagay na ito, dahil ito'y inutos niyo, Panginoon, at handa kaming sumunod, Panginoon, sa iyong mga utos. At nawa, Panginoon, sa aming mga buhay, ikaw ay aming napapangiti, Panginoon, sa aming mga ginagawa at sa mga taong nakapaligid po sa amin, Panginoon, makita nila ang Kristo, Panginoon, sa buhay namin. Makita nila kami bilang isang taong mga nananampalataya at sumusunod sa iyong dakilang pangalan. Sa pagkapatuloy ng aming gawain, nawa kayo lamang po ang aming patuloy na mapapurihan at mapasalamatan. Ito lamang po yung aming panalangin sa dakilat makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.